Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Rapon Japat, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber. New subscriber, hala, ang dami na. New subscriber at cross watcher. Salamat sa inyo. At sa mga nagko-comment, salamat din. Saka sa mga nag-hypes pala, saka sa nag-share, yan. At syempre, sa mga nagpa-personal reading, marami ding salamat po. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative ba, warning yun para magkaroon na kayo ng idea, change of decision, awareness, action, o mga pwede nyong maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na, baka hindi mo magustuhan yung reading natin. No? I-try to analyze yung mga reading natin kasi makakatulong ito sa inyo para magkaroon talaga kayo ng positive outcome sa buhay. Dahil sa nakakarinig kayo ng positive, tapos hindi nyo naman alam kung ano yung magiging outcome, di ba? Basta nasa inyo pa rin naman yung choices na yan. And meron kang apple. Mahilig ba kayo sa apple? And yun nga, there's a temptation will test you. Yan, ingat-ingat ka na lang din. Ibig sabihin din dito sa sitwasyon, baka makita ka ng ahas or merong tao na ahas sa buhay mo, ganyan. Ingat ka rin sa mga tukso, ganyan, sa mga tao na magaling magsalita. Sana hindi ikaw. Yan, mabulaklak ang salita, pero may hidden, mga ganong situation. Ingat ka sa mga tukso or mga pwede magsinungaling at tuklawin ka patalikod, ganyan, no? Or pwede may kakilala ka. And we have the older woman. Maybe you are dealing or relationship with an older woman. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng kapatid mo, anak mo, magulang mo, a person who's connected sa'yo. Pwedeng siya rin yung tao na ito, no? Na masakit magsalita, minsan mabulaklak, o kung ano man siya. No? Dito sa sitwasyon mo, may peacock ka nga, yan, beware of a great pride. Ibig sabihin, may ahas ka, may peacock ka, may matataas ang pride, or maybe itong older woman, or maybe this is you, or someone who's connected sa'yo, yan. May mataong ma-pride. Ano ba yan, mga card mo? And the key, successful outcome to your problem. Tandaan mo palagi na sa sa'yo si Kiano, ibig sabihin, lahat ng solution, change of decision, successful in life, the answer, and the fulfillment, change ng destiny mo nasa sa'yo talaga siya kasi ikaw ang susi, nasa sa'yo yung susi. Kumbaga, may mga mag-open na mga opportunities sa iba sa inyo, or pwede rin na the point na may tao na mag-open sa'yo, no? Kung anong open, di ko alam, siguro, halimbawa, mangungutang, hihingi ng tulong, kung ano man yan, conversation, or sa iba is an opening of opportunities, no? Yan, solutions in life is in yours. Nasa sa'yo na siya. Ay, ang dami mo talagang hadlang. Rooster, may manok ba kayo? Alaga kayo manok? Or nag-aalaga ka pa ng tandang? Ganyan. Uy, may matalak dito ha. May mga arrogante, boastful person you should not cross. Put boundaries na lang, sa nakita ko dito, ibig sabihin, merong tao na, tatalak ng tatalak, no? Tignan mo naman yung ano mo. May tao na tatalak ng tatalak, pwedeng 1, 2, 3, pwedeng 3 tao ang meron ka sa buhay mo, o pwedeng isang tao yan, pero nasa kanya lahat. Ganun, sama na nun, ano? Yan, ingat ka na lang, dito. Ingat na lang kayo sa ahas, peacock, and dito sa manok. Baka, siyempre, kung may manok kayo, mamaya, siya, matuklaw tuloy. O ahas, matuklaw kayo, o kaya, matuka kayo, di ba? O kaya, kung ano man yan. Yan, may mga arroganteng tao, mga hambog, mayabang, ayaw magpababa ng pride, kung ano man yan. Something important such as new job or a raise. O kaya dito siya, no, when it comes to key, ibig sabihin is
na andito yung point na opportunities to siguro handa yung pag-iimbak ng savings or mga preparation situation ako nakikita sa'yo, sa iba sa inyo, or pwede sa iba sa inyo mga new idea ito, pwede may mga bago kayong gagawin, sisimulan, aaksyonan, this sa new job kasi, pwede may mga bagong tatrabahuhin, ganun din naman yung action and movement, no? Sa iba sa inyo, siguro may mga i-raise situation kayo kasi nasa iyo yung key. Halimbawa, iba sa inyo is sa trabaho, magkakaroon ng mga raising situation o kaya when it comes sa sarili mo, may mga gagawin kang raise situation when it comes sa sarili mo or sa family mo or sa mga, kasi it's more on gawain to no, itong sitwasyon na to. Mga ganyan. Ako nakikita sa iyo. Siguro it's more on preparing situation. No, mga dapat simulan o sisimulan mo this time sa nakita ko sa iyo. And September. September is, baka may kakilala ka na September. Ang birthday o kaya naman is 9 months, alam ko 9 ng September eh. Sa January, February, March, April, May, June, July, August, September, di ba? Nagbilang pa talaga si ate. Make sure ko lang, baka magkamali ako. Alam niyo naman na maraming sabay ka. Hindi, wala pa ako, meron ba? No comment. Okay. Dito sa sitwasyon na to, is nandun yung point na siguro within the 9 minutes, 9 hours, 9 o'clock man yan, or 9 days, 9 weeks, 9 months, something. Nandun yung point na marami kang iisipin, no? Pwedeng this time, ganyan, marami kang iisipin ng mga bagay-bagay, maraming gugulo sa isipan mo, na doon sa point. Kung titingnan ko siya dito, sa sitwasyon is baka maging busy yung iba, no? Maring magiging busy kayo kasi marami kayong asikasuhin, marami kayong i-move, no? Sa iba naman sa inyo is maaring nandun yung point of distraction and disappointment kasi nandiyan yung mga distraction, yung ahas, si peacock, tsaka si rooster, pwede na doon sa point na yon. May mga hindi pagkakaintindihan na pwede maganap kasi nandiyan sila. Yon ang nakikita ko dito. Dito is medyo gulo or may gulo or magiging magulo yung situation. May mga complicated situation siguro sa iba. Medyo habaan nyo na lang yung pasensya nyo, no? Kasi wasting time sa ganyan. Hindi rin nakakagood. O di ba dami mong hayop pa. Discord among friends or family. Yan, magkakaroon. Ito na no, may mga hindi pagkakaunawaan sa relasyon, sa kaibigan, sa kapamilya. Yan, mga malalapit sa puso o malalapit sa iyo. Baka marami na ring daga sa inyo. Ingat ka rin sa daga kasi pwede ka rin makakuha sa kanila ng mga sakit, ganyan. Pagka mga ihi, tsaka yung pupo nila, mga makagat kayo, ingat ka lang din. O kaya may mga alaga kayong rooster, no? Yan. Tama ba? Hamster. Rooster. Paano ko yung rooster? Yan, hamster, no? Iba sa may alagang hamster. Yan, nakita ko sa inyo magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan to, no? Ay, patay tayo. You will be taken care of in difficult time. Mukhang may mga sitwasyon na medyo mahihirapan ka ata. Siguro nahandun yung point kasi nandito, maaari andito siya, di ba? Mapapagitnaan ka ng sitwasyon or pwedeng busy or nandun yung point of may mga difficult time ka na mararamdaman o mangyayari by this April. Baka iba sa inyo nararamdaman nyo na yan. Pero sa April din, kung nararamdaman nyo ito, may aring April din is may mga aasikasuhin kayo, no? Sa iba sa inyo. Kung titingnan ko naman dito is, andun yung situation, meron ba kayong tungkod? Andito yung situation na nasa sayo kasi si Ki, ibig sabihin, huwag kang magpapa-manipulate sa mga ito, no? Sa nakikita ko kasi, the more na ma-manipulate ka, the more na magiging ganito ka. The more na makukulong ka sa situation. No, ganyan. And basta sa iyo to, sa nakikita ko sa iyo dito, kung handun yung point na medyo may hirap na sitwasyon, gamitin mo tong stuff na to stand again, no? Dahil kung may mga difficult time ka na pinagdadaanan, huwag kang mawala ng pag-asa kasi kailangan mo na talaga is to take it action and to move, no? Sa iba sa inyo. May mga bagay ka lang talaga siguro na kailangan mo baguhin by this April sa nakikita ko sa iyo. Dito. Ingat na lang din, ano? Nabas natin susi. Uy, okay.
Satisfaction, comfortable, and lazy day. Yan, magkakaroon ng mga, hindi naman sa lazy day, no? Siguro may resting time, ganyan, may mga vacation time, situation, may mga something want to relax, or mas magiging maganda yung flow ng tulog mo this time. Pwedeng nandun sa point na yon, pero may mga distraction ka, no? Or kinakailangan mo na talaga na bigyan ng time yung sarili mo. Sa iba sa inyo, magpahinga kung kailangan magpahinga, no? And there's a loss. Yan, may mga lungkot na mararamdaman. Or kasi pwedeng nandito kasi siya, no? Dito, oh. May mga lungkot ka daw na mararamdaman, or pwede may mapag-iisip ka ng negativity, or nando yung point of there's a loss. Loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of trust, loss of job, loss of something, loss of losing something valuable, mga ganyan, kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo. Yan, ingat-ingat na lang din kayo. And syempre, we have the goal. By this April is you are more on focusing to your goal. Handin yung mga expectation mo sa isang bagay o isang sitwasyon mo sa buhay mo. Siguro, kasi andito si Ki, andito rin si Bang, andito din si Staff. Siguro may mga expectation, situation ka na inaasahan na yung goal na yun is makakamit mo at iniisip mo yun, no? Pero huwag ka mawala ng pag-asa, no, sa situation. Yan nakita ko dito, nandun din yung point of focusing to your goal sa yung mga destination. O halimbawa, this time is nandito na ako sa pag-iipon ng pera, andito ako sa target ko na magbabago ako ng trabaho, ganyan. O kaya meron ka mga umpisahan na this time. Yan, i-raise ko yung energy ko para mas makuha ko yung goal ko, yung mga ganun sitwasyon, ano? Or you need, no? Or kumbaga, you're focusing to your purpose this time by this April. Mas magiging siguro mas more either busy o mas more ka magiging energetic to focus more to your goal this time sa iba sa inyo. And we have the gift. Yan, iba sa inyo is we have the promotion kasi nandito rin to, no, yung racing. Yan, and iba sa inyo is maring may mga magbibigay ng souvenir or thinking about souvenir, giving something, helping something. Yan, mga helping meron na, no, to pagtulong. Tsaka maaring makaka-receive ka din ng gift or you give gift. Ikaw ang magbibigay ng gift sa ibang tao. Yung iba ganun, no? And baka nakakita ka ng mga repeating number or connected sa itong mga number na to, 1551, and we have the 666, and magkakaroon ng mga reflection daw. Hold your vision, manifestation, abundance, money, dream, vision, and prosperity. We have the key, ha? Yan. Also, the 1 kasi is the beginning. The 6 kasi is the harmony and the goals, no? And 10 is the completion, 5, and the 2 is the balancing and control. And kung ano ko tayo, this is 12 then, ano? It's more on 12 and 3, it is more on creating situation, ano? Sa nakikita ko. Kasi para nahandot ka sa point na this April siguro mas more kang may mga aaralin to growth or may mga i-move forward ka, maybe na plano this time, sa point mga preparing situation, may mga action situation or may mga exploration situation ka na gagawin sa iba sa inyo. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also is, andito nga si Ki, diba? Focus on the good and maintain your concentration on the outcome you desire. It's time to put your faith and time into your ideas mo kasi nasa iyo si Ki, with all your might. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. Kaya you can change anything, no? Pagdating sa'yo. Kasi 5 kasi isa changes din. You can change anything kasi ibinibigay na sa'yo yung key, Capricorn. Siguro, palagi ko to nakikita sa'yo, no? Yung changes. Siguro iba sa inyo medyo kaya nangyayaring paulit-ulit kasi maaring iba sa inyo hindi pa talaga totally nag-a-action. Kailangan nyo lang talaga na mag-focus kayo sa goal nyo, sa bagong destination nyo, or to changes, sa mga changes ng situation is needed. Basta balance lang. Huwag ka mawawala ng pag-asa, no? Kung pagod ka, magpahinga ka, ba't huwag kang hihinto? Yung sinasabi dito, no?
Pero may mga satisfaction situation ka na mararamdaman dito. Basta tandaan mo is the key is in yours. Teka lang. May nakita akong distraction. Nakita akong pupo. O, di ba nagpunas pa si ate ng Tingnan natin ang iyong energy. Energy Pino Capricorn. Energy ni Capricorn. Okay, when it comes sa yung energy, it's more on isolation. Palagi ka naman ganun no? Sana mapansin ko sa'yo. It's more on isolation. May mga bagay ka doon na iisipin. Yan, may mga bagay ka na either maghihintayin ka na situation sa iba sa inyo. May mga hihintayin kayo o kaya naman is may mga on and off action ka na gagawin by this April, gagawin, hindi gagawin, hindi gagawin. It's a moody situation, nang nakita ko. Kaya dito pala si Ki. Ibig sabihin, pushing forward kasi yan, sa iba sa inyo. And then also is, sa rin is, ang nakita ko may imbalance ka raw. Ganyan. May imbalance ka, may mga sitwasyon daw na parang pipilitin mong intindihin at iintindihin mo. Na doon sa point na yon, andun din yung point na yung energy ng iba dito is makakaramdam ka ng siguro boring situation. Pwede na doon sa point. Siguro pag sa trabaho mo, siguro na minsan naboboard ka na o kaya may mga time siguro makakaramdam ka ng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo may mga hintayin lang kayo. Yan. It's more on imbalance situation to, no? So nakita ko dito. Balansehin mo lang yung sarili mo kasi dito, dito sa situation, no Kasi is more in balance, is more on isolation, tsaka may konting kulungkot ako nakikita. Pwedeng nandun yung point na makakaramdam ka ng lalungkot dito. Ganyan. May mga sitwasyon siguro na mapapaisip ka na sana hindi ko ginawa to, sana ganito, sana ganyan, sana ganun. Pwedeng sa iba na nandun sa point na yun, yun na nakikita ko dito. Or, maybe na nandun sa point na may mga, yun nga, kalungkutan o dissatisfaction ka lang na mararamdaman. Pwedeng hindi sa sarili mo no? Pwedeng sa kasama mo sa trabaho, pwedeng sa mga nakakausap mo, kasi andito rin si September, Rooster, Mice, tsaka si Apple, si Ahas, tsaka si Peacock, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. Kaya medyo may imbalance ka ata. Mga dissatisfaction or disappointment man yan. Anong parating? Parating kay Capricorn. Ano po yun, universe? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is meron daw sitwasyon na magkakaroon ka, pwedeng may makakausap ka or pwedeng may gagawin ka or gusto mo umpisahan or gusto mo i-pursue or gusto mong sabihin or gusto mong gawin na magkakaroon ka ng self-doubt. No, handun yung point na yun. Or sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na ma-unfocus ka. Ganon. Yun ang parating sa'yo. Handun din yung point na yung iba sa inyo is parating sana wala kang sakit. Medyo pwedeng nagkasakit ka, pwede may mga upo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, masakit kung ano man yan sa iba sa inyo. Siguro na handun point na hindi ka pa totally healed, pwedeng na handun sa point na yun. Kaya you need mo talaga ng magbigay ng time sa sarili mo, no? Kasi medyo low yung energy rin sa nakikita ko dito. And then also, ang parating sa iyo is there's a reward and success happen into your life. Pwedeng itong sitwasyon na ito is matagal na to, no? And this time, you will achieve it. Kasi there's an achievement goal ako na nakikita sa iyo dito sa sitwasyon mo. Yun na nakikita ko. There's an achievement of goal. Handun din yung point na pwede magaganap siya. Matagal na to, as in matagal na. Siguro in the 4 to 9, pwedeng nahandun sa point na yun. Days, weeks, or months man siya sa iba.
Kung siguro kung sa 4 weeks, or kung sa 9, ganun din, 9 weeks or months, or pwedeng 4 kasi is April, o kaya naman is 9 is pwede rin siya na September, kasi we have the September din, diba? Or kung 9 weeks siya, ano ba yung 9 weeks? Mga May ba? Ayun, May ba siya? O, mga ganun, diba? Or days man siya, pwede na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo. Actually, iba dito, hindi sa 14 weeks. Pero it's almost, ano siya, mga ganun situation. Sa iba sa inyo, yan, may mga achievement of goal, or pwede rin siya sa iba is days lang siya, baka makamit yun na siya, no? And then also, may mga getting together. Ako nakikita sa'yo, dito sa situation mo, mga getting together na close relationship, family unity, reunion, or sa iba dito is mga surprise parties or events situation. Pwedeng sa iba dito is may mga celebration na magaganap o mangyayari, mga ganyang sitwasyon, no? And then, ang parating din sa iyo is clarity of what? Ah. Magkakaroon daw ng clarity? Magkakaroon ng clarity sa isang sitwasyon na hinahintay mo daw. Hindi ko alam in what way. You're patiently waiting ba sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, and then magkakaroon daw ng clarity na doon. Sabi dito. Ate, anong clarity? Good news kasi to sa nakita ko. This is a good news. Meron kang kapamilya na may sakit? Kasi may taong may sakit. Sa iba sa inyo, makakaramdam daw kayo ng masakit ang ulo nyo minsan, masakit yung paa nyo, ganyan. May good news ka, oh. Alam mo yung magtatapos sa buhay mo. Ingat ka, may nagmamatsyag sa'yo. Or maybe this is you. May pagmamatsyag. Yung iba sa inyo, dahil nga sabi ko is may magtatapos, ibig sabihin, you will back from the top or from the zero. Ganyan. Iba sa inyo, may financial problem. Ibig sabihin, halimbawa, bayad ka na sa utang mo, bayad ka na sa ganito, tapos na yung ganito, tapos na yung ganyan, mga ganyan. Universe, kumusta ang love? Love ni Capricorn. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man itong love na to? Ano po yan, Universe? Ay, ano ba yun? When it comes to love. Okay, kung ikaw is single. Universe, kung single siya. Single Capricorn po. Okay, sa mga, may makikilala daw kayo by internet. Or pwede may nakakausap na kayo. Pero, mag-ingat ka sa kanya. Kasi may malalaman ka raw na ikakagulat mo sa kanya. Sa mga single dyan. Kaya wag ka muna maging impulsive, wag ka pabigla-bigla pag sa relasyon. Mas maganda na yung maingat kaysa sa luhaan. Diba? Mas maganda yung ganun. Okay. Pagdating naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon to, oo, kasi andito na si, si Zero. Oh yes, there's a death. Di ba dito namatay ito? Di ba namatay na siguro? No? And then, ang nakikita ko dito is, kung nagkahiwalay, yes, biglaan lang din, sa iba dito, or may binahatan talaga sa point na pwedeng may nalaman ka sa kanya. Yes, nagkaroon ng attraction, pero may nagsusorry siya dito. Nag-apology siya sa'yo. Dahil sa nangyari daw. And they want ng resetting. No? Or handun yung point na gusto niya pa na isa pang pagkakataon sa'yo. Or maybe this is you. Yun na nakikita ko dito sa mga nagkahiwalay dyan, ha? Ate, nag-action na ba siya? Nasa utak niya. Pero wala akong nakikitang action. Kasi nandun siya sa pagdadalawang isip. Parang they thinking about, parang nandun pa siya sa point na, na
sinisiyasat ka muna niya o nag-iispay-ispay mo na siya, ganyan. Baka na gusto niya manigurado na kung may nararamdaman ka pa sa kanya, baka gano'n. Kasi wala akong nakikitang movement niya, pero gusto daw niya na magkaroon ng pagsaayos. Gusto niya na resetting. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron. Kasi may nagsisinungaling dito. Kasi isa dito immature, or pwedeng magkaiba ba kayo na ano, ng edad nito? Kasi may magkalayo ang edad eh. Sa may mga third party, oo. Kasi hindi lang kakausap niya. Meron. Tsaka handin na rin kasi yung lamat ano, pagdating sa connection na ito. Yung nagiging ano na lang din, nagiging emotionally matured na lang din yung isa sa inyo. Kaya hindi rin siguro bumibitaw. Pero kapit lang, 'di ba? Kasi yung iba dito alam niyo na may third party yung karelasyon niyo. Ramdam niyo. Kumbaga pinipilit mo lang din maging maayos. Siguro dahil din sa iba, baka may anak talaga kayo. Kasi may bata rin ako nakikita dito. Kung wala naman, eh, andun na lang din siguro yung naghahanap pa ng ebidensya. Sabay ganunin, no? Yan na nakita. Pero alam ng iba dito. Pero alam niyo na yan kung anong gagawin niyo. It's up to you to make it happen. If you want to resetting again, okay lang. If you want to move on na talaga, okay, nasa sayo yan. Kung kayo naman is walang third party relationship, you try to make it balance. This connection, handa naman yung maayos naman yung sitwasyon kahit na minsan, may mga hindi naman totally nag-aaway, siguro mga minsan bigla ang usap, minsan bigla ang sitwasyon, mga gano'ng sitwasyon ano. Iba dito LDR din kasi ito eh. Yun, ang nandun naman yung fashion kahit papaano, yan, may mga sitwasyon na ikinagugulat ng bawat isa dito sa connection na ito. Handin yung sincerity ng isa sa inyo or both of you. Sa nakikita ko sa inyo dito, handun din yung aware kayo sa feelings ng bawat isa or siya ito sa'yo or siya vice versa. Yun ang nakikita ko ha dito sa situation. Always you try to make it balance. Handun pa rin naman yung passion. Yan. Siguro may mga time siguro na ikinagugulat ng bawat isa. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Sa mga walang third party, yun ha. Tingnan natin yung money mo, Capricorn. Kamusta po yung money ni Capricorn Universe? Okay, when it comes sa yung money, pagdating sa money mo, maganda naman yung money na nakikita ko sa'yo dito kasi iba sa inyo talagang nag-iipon na talaga kayo ng pera. Yung iba naman sa inyo, napupunta talaga yung ipon nyo o yung money nyo sa pamilya nyo, no? Nandun sa point na yon. And then, pagdating sa money mo, ate magsasucess ba? Yes, magsasucess kasi iba sa inyo is palaipon naman talaga dito sa sitwasyon. No? Pala-invest or palaipon talaga or nandun talaga yung patient nyo pagdating sa pera. Yun nga lang, syempre, hindi natin maiwasan kasi pag family na ang ano talaga, nangailangan, di ba? Alam na, intindihan ko naman kayo dito sa sitwasyon kasi you care when it comes to your relationship or family. And then, ang advice ko lang sa inyo, iba sa inyo, mag-ingat lang kayo sa iba. Sa inyo ha, hindi naman lahat kasi naglipa na yung mga ano, hindi magandang energy sa'yo. Pagdating sa pera, ingat ka, baka ma-scam ka. Kasi there's a scam ako na nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo is may tao, trabaho to or sa pera ha. Yun nga, there's a scam. Meron din ako nakikita dito na huwag kayong basta-basta makiklik-klikan ng mga link-link na yan o kaya pag may pinadala sa inyo, huwag kayong maniniwala kasi baka ma-scam talaga kayo o kaya kapag bibili kayo, yung mga gift string situation daw, hindi naman totoo yun, no? Tapos, meron din tao na kung may mga pagkakautang sa inyo, is maaaring hindi ka pa niya mabayaran talaga or kung may mangungutang, wag na lang muna siguro, no? Kasi baka hindi ka talaga niya babayaran kung ako sa iyo. And then also, may manggagamit. Ibig sabihin, may gagamitin ka niya kasi may napapalasa sa'yo, pwedeng na doon sa point na yun, o kaya handun yung point na dahil sa mabait ka talaga, na hindi pa nga abuso, no? Ganyan. May tao na utang, hingi ng hingi, or abusuduhin ka niya when it comes na connected ang pera sa iba sa inyo, or may mga tao na i-undervalue ka niya, no? Sa kasamahan mo maya sa trabaho or a person who's connected sa'yo.
May tao rin ako nakikita na na, hindi ko alam kung mahigpit lang talaga siya pagdating sa pera or makasarili lang siya pagdating sa pera. Hindi ko alam, kung sino yung tao na yun. Siguro you need to be very careful. Pero 'pag sa sarili mo, hindi yun masasabi na ano, being a greed person ano. Siguro kasi you think lang talaga yung future mo kaya minsan naghihigpit ka or you need din talaga 'no, pagdating sa sitwasyon na 'to. Pero mag-ingat ka 'no, kasi ang nakita ko dito sa'yo is puwedeng bigay ka ng bigay tapos at the end wala kang mapapala sa kanila. Balansehin mo lang ha, isipin mo rin yung sarili mo in the future, kasi wala kang makukuha sa kanila. 'Pag wala ka na rin. 'Pag wala ka na, wala na rin sila sa'yo. 'Pag ikaw humingi sa kanila, wala sila. Wala kang mapapala. Kaya isipin mo rin yung sarili mo ha. Tsaka yung may mga card situation, hindi ko alam in what way, kung may mga gamit na card, mga unpaid debit or may mga kaskas or mga huwag kayong magpapahiram ng card ha, mga ganyan. Basta there's a card situation ako na nakikita. Hindi ko alam kung ano yung connected nung card na yon sa iba sa inyo. Ingat na lang din ano. Arigato namaste, God bless.